Mr. Alden Richards, sabay inilabas ng isa sa pilit na ipinaglalaban nito mula noon hanggang sa ngayon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na bago tayo magpatuloy, dahil narito po ang ilan sa mga comments po ninyo sa comment section kung saan tayo po ay magbabasa ng inyong mga komento. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Geraldine Favillan. Sabi niya, parang totoo na may tampo si Alden kay Kat kasi bakit na real talk or busted Ma'am Darets, baka ayaw nilang dalawa na magka-tandem ulit kaya wala silang project. So sad, masaya naman sila. Thanksgiving parang totoo yung chismis, lalabas rin ang pagdating ng panahon. Ayan, ito naman yung kanyang komento. Sa akin naman po, ang point of view ko is that wala naman po talaga tayong direktang ebidensya na meron ng tampuhan or meron nga talagang conflict between Alden and Catherine kasi parang bumabase lang kasi tayo dun sa mga sinasabi ng ilang mga bashers, ng ilang mga netizen, pero yung direktang pag-amin mula kay Alden at kay Kat, hindi po natin masasabing totoo yung chismis. Sabi naman po ng isa pa ni Miss Conchita, Miss Tarez, please update po, parang last year October pa pala sila secretly nag-shoot ng Love Siargao. Ganun ang narinig ko po. I think opo, kasi parang yun nga, ginagawa po nila yon. Di ba kung matatandaan ninyo, parang hindi masyadong visible si Alden. Talagang, po yun, may timeline kasi sila kung kailan nila ilalabas yung info kasi parang, syempre, nagte-testing of the water pa sila eh. And I think this is the right time. Sabi ni Miss Conchita, Miss Sareds, please update po. Ayun. Sabi ni Miss Rosal, forever cut din, sige lang, manira kayo dyan. Kayong masaya eh, dyan kayo masaya eh, tama. And then another one, sabi ni Mr. Renato, good thing both series ni Alden and Nadine, Kat at James Reid. Magkaiba platform sila ipapalabas. Kat and James are free TV palabas while Alden and Nadine sa streaming platform. So hindi ito conflict. Besides, this is perfect. The audience can watch both series Catherine while Alden and Nadine mag-enjoy ang mga viewers. Which is true. Tama yung analyzation ni Renato. Sabi ni Mr. Maritzet Pere, good day Miss Sareds. Basta ako panatag nasa Kat din. Hindi naman lahat ng ganap nila ay kailangan ipalam sa mga tao. May privacy rin naman sila. Yan na nga lang sa kanila. Kokon pa ba? O kontrahin pa ba? Ang tao, yan ang privacy nila. Basta ako, Kat din, kay Kat talaga ako na fan. Salamat po sa update ng Kat din. Ayan, to naman yung kanyang komento at opinion patungkol po sa mga nagkaganapan ngayon kay Catherine tsaka kay Alden Richards. Huwag niyo pong isiping wala ng Kat din Still existing pa rin po ang Kat din. Wala nga lang talaga silang ganap. Yun po yun. So ngayon, pag-usapan natin to kasi trending at pinag-uusapan ngayon itong si Mr. Alden Richards kasi nga po, nagbukas na po yung pinakabago niyang branch ng McDonald's sa Santa Rosa, Bayan. At ito po talaga, kung matatandaan ninyo, naging naging trending topic po ito sa social media. Matapos po na ilabas ni Alden Richards ang ilan sa mga preview. Pero syempre, very happy si Alden dahil nakasama niya ang ilan sa mga naging kaibigan niya sa Twin Hearts. Sinabi nila dito na parang na-miss nila ng todo si Alden. Parang nagkaroon sila ng reunion sa pagkakataong ito. At pinakita rin na rin ni Alden Richards yung construction or yung pinaka-finished product or yung finish na branch po ng Santa Rosa Bayan ng McDonald's. Kasi parang sinasabi nila na ito, very unique kasi siya. Para lang po sa kaalaman po ninyo, bakit nga ba siya nagte-trending? Ano nga bang tunay na dahilan kung bakit pinag-usapan po siya ng mga netizen? Dahil po sa naging, naging outcome. Bakit nga ba naging trending ang bagong McDonald's ni Alden sa Santa Rosa Bayan? Una kasi, nung inilabas po nila ito, sinasabi, or parang yung ginagawa pa lang siya, marami po mga bashers talaga naglabasan na parang hindi raw akma sa pagiging nito, yung parang hindi siya akma sa
Nung ito po ay parang binubuo pa lang siya, ang dami pong mga komento ang naglabasan na parang hindi siya akma doon po sa mga nakasanayan ng mga tao na itsura po ng McDonald's. At the same time, yung place kasi na kanyang pinagtayuan, parang ito po ay isang historical place. Kaya parang hindi po ganon ka approve sa mga netizen na patayuan niya ito ng kanyang McDonald's. Pero nag-trending po siya nung natapos na kasi pinaglaban ni Alden Richards to eh. Isa to sa mga pinaglaban niya. Nag-trending siya dahil sa kanyang unique at heritage-inspired na design. Hindi ito ordinaryong McDonald's. Kapansin-pansin ang mga design na parang bahay na bato o heritage building na hindi karaniwan sa mga fast food branches. Dahil dito maraming netizen ang nag-react, may humanga at mayroon din mga opinion tungkol sa itsura at istruktura nito. Ang bagong branch ay may soft opening na nangyari noong December 2025 at nakatagdang maging grand opening ngayong January 20, 2026. Kaya marami ang nag-aabang at nagbabahagi ng post tungkol dito. Dahil sa kakaibang aesthetics, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga netizen. May mga nagsasabing maganda, may mga mixed feelings, at may mga nagko-comment tungkol sa lokasyon at epekto nito sa paligid. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lumakas ang usapin online. Si Alden Richards ay naging isa sa mga kilalang personalidad sa Pilipinas na kapag may business venture siya, lalo na kung kakaibang konsepto, agad nitong napapansin at nagiging usap-usapan. So, naging trending po siya dahil po sa ito kasi from the start, ito na talaga yung gusto ni Alden. Kumbaga parang sobrang nagustuhan niya, no? At nakita natin yung suporta ng lahat ng kanyang mga kaibigan dito. At the same time, is kitang-kita natin sa mukha ni Alden na talagang yung parang tema nung kanya pong soft opening is parang festivities, ganun. Parang ganun yung ganun yung pinaka-peg nung nasabing branch. Kaya naman ang dami pong mga excited na makapasok po, no? Kasi parang very unique nga naman siya para kayo nakapasok sa isang historical places. And parang this is gonna be inspired doon po sa kanyang ginagawang serye that time na Pulang Araw. So, yung construction po niya during those times is that yun po yung lead role niya doon po sa Pulang Araw. Kaya doon niya talaga naisip at kung anong structure yung kailangan niyang gawin. So, doon po sila nag-conclude lahat. And at the same time, isa ngayon, sobra po yung paghanga ng tao sa mga bagong business ventures ni Alden. Dahil kapag po pala may gusto si Alden, talagang pinaglalaban talaga niya. Pero syempre, pinaglalaban niya yon ng legal. Pinakita naman niya sa publiko na meron siyang business permit, pumayag naman ang bayan ng Santa Rosa, at meron din naman po siyang mga papeles na ipinakita sa publiko that it was already approved by the government dito po sa Santa Rosa, Laguna. No? So, kaya naman, kung if you're from Santa Rosa bayan, you're very privileged, no, na ma-witness yung kanilang grand opening this coming January 20, 2026. Ito po yung pinaka-exact date na ibinigay ni Alden Richards sa kanyang IG account na ito na yung resulta ng kanyang pinaglaban for the longest time. So, congratulations Mr. Alden Richards because you deserve it. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.